Awakening the Purple Thunder at the Beginning. Season 2. Habang nasa matimbing pagkabigla pa ang mga estudyante sa nagawang tagumpay ni Xu Jingming, biglang na-update ang glory ranking board ng akademya. Sa unang pwesto, gaya ng inaasahan ng marami, nakapwesto si Xu Jingming. Naitala roon ang record niya sa isang S-rank mission, 67 oras at 23 minuto lamang. Biglang sumabog sa ingay ang buong campus. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang ranking board ay inilunsad pa lamang 2 araw ang nakalipas, ngunit meron nang nakatapos ng isang S-rank mission. At hindi ito basta-basta tao, isang freshman pa. Ang bagong batch ng mga estudyante ngayong taon ay tunay na pambihira, lampas sa kahit anong inaasahan. Sa gitna ng karamihan, may isang tinig na tumawag kay Xu Jingming. Si Yao Fang iyon, isa sa mga pinakamagagaling na estudyante sa Mado University. Kahit siya mismo ay hindi inaasahan na may makakatapos ng S-rank mission ng mas mabilis pa sa kanya. Hayagan niyang inamin na ang lakas ni Xu Jingming ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Lumapit si Yao Fang at nagpakilala ng sarili. Sinabi niyang matagal na niyang kinahihiligan ang makipagkaibigan sa mga malalakas at labis siyang natutuwa na makilala si Xu Jingming. Mas lalo pang uminit ang sitwasyon nang makilala ng mga tao si Yao Fang at nagsimula silang magbulungan sa isa't isa. Kilala siya sa palayaw na Ice Mountain, isa sa 5 pinakamalalakas na tao sa buong paaralan. Batay sa tono ng kanyang pananalita, halatang nakatapos na rin siya ng isang S-rank mission. Ngulit walang sinuman ang nag-akala na mauuna pa si Xu Jingming sa kanya. Ang mismong paglapit ni Yao Fang upang makipagkaibigan kay Xu Jingming ay malinaw na patunay na kinilala na ang lakas ni Xu Jingming ng mismong elite circle ng akademya. Naalala ni Xu Jingming ang impormasyong alam niya tungkol kay Yao Fang. Isa itong Ice-type ability user, level 4 lower tier at kabilang sa top 5 ng buong paaralan. Ang palayaw nitong Ice Mountain ay nagmula sa isang laban kung saang nayelo niya ang isang buong bundok. Magalang na kinamayan ni Xu Jingming si Yao Fang at ibinalik ang pagbati nito. Malakas na tumawa si Yao Fang at prangkahang inamin na siya at ang ilan niyang kaibigan ay may pustahan kung sino ang unang makakatapos ng S-rank mission. Sa huli, lahat sila ay natalo kay Xu Jingming. Matapos ang ilang palitan ng magagaan na usapan, umalis si Yao Fang upang asikasuhin ang kanyang gawain. Ngulit hindi niya nakalimutang mangakong ipakikilala si Xu Jingming sa kanyang grupo ng mga kaibigan sa susunod. Sa sarili niya, naisip ni Xu Jingming na tila opisyal na siyang nakakuha ng pagkilala mula sa pinakamalalakas na mandirigma ng akademya. Naalala niya ang mensahen na tanggap niya kahapon, tapos na raw ang closed-door cultivation ng kanyang mentor. Bago siya magsimula ng panibagong misyon, nagpasya siyang bisitahin muna ang kanyang guro. Hindi nagtagal, dumating siya sa tirahan ni Yong Xin-shin. Katulad pa rin ito ng dati, isang tahimik at sinaunang istruktura, ganap na hiwalay sa magulong tapaligiran ng akademya. Pagpasok niya, agad niyang binati sina Yong Xin-shin at Lu Ming at nagtanong tungkol sa progreso ng cultivation ng kanyang guro. Tahimik na umupo si Yong Xin-shin at kalmadong sumagot na hindi madali ang pagpapahusay sa indestructible Thunder Body. Kahit 5 araw na siyang nagkulong sa pagsasanay, kaunting pahiwatig pa lamang ang kanyang nakuha. Si Lu Ming na nakatayo sa tabi ay agad nagsimulang purihin ang talento ni Xu Jingming. Hindi lamang niya alam ang pagkakatapos nito ng S-rank mission, kundi pati na rin ang pakikipag-ugnayan nito kay Ice Mountain Yao Fang. Nagpasalamat si Xu Jingming sa papuri, nagulat sa bilis ng pagkalat ng balita. Ngumiti si Lu Ming at itinaliwanag na sapat na ang magbukas ng forum ng akademya upang malaman ng lahat. Idinagdag pa niya na sa ganitong tagumpay, malamang ay makakakuha si Xu Jingming ng pwesto sa National Alliance Tournament ngayong darating na Marso. Ngulit itinuwid ito ni Yong Xin-shin. Hindi raw ito malaman, ipinagbigay alam na ng principal na direktang itinalaga ni Xu Jingming ng pwesto. Nabigla si Lu Ming. Si Xu Jingming ang magiging kauna-unang freshman sa kasaysayan ng paaralan na makakagawa ng ganong bagay. Upang subukin ang lakas ni Xu Jingming, iminungkahi ni Yong Xin-shin na mag-spar sila ni Lu Ming. Pareho silang nasabik. Gusto ni Lu Ming na makita mismo kung gaano nakalakas si Xu Jingming. Sa loob ng training room, pumuwesto silang dalawa. Hinawakan ni Lu Ming ang kanyang sandata at idineklarang ibibigay niya ang buong lakas niya. Si Xu Jingming naman ay humawak sa kanyang mahabang sibat, handang sumubak sa senyas ng kanyang guro. Nagsimula ang laban.
Agad pinakawalan ni Lu Ming ang kanyang buong kapangyarihan, sumabog ang mga bugso ng berding kidlat sa paligid ng kanyang katawan. Pumuti ang kanyang mahabang buhok at kumislap ang matinding pagnanasa sa laban sa kanyang mukha. Hindi rin nagpahuli si Xu Jingming. Maniningning na gintong kidlat ang rumarasa mula sa kanyang katawan, naglalabas ng napakalakas na aura. Handa na ang sagupaan ng dalawang Thunder Element Powerhouse. Agad na pagtanto ni Lu Ming na ang kakayahan ni Xu Jingming ay napakalakas. Kung gusto niyang manalo, iisa lang ang paraan, umatake ng mabilis hanggang maari. Sumugod siya pasulong na parang rumararasang bagyo. Nanatiling matatag si Xu Jingming. Matalim ang tingin, ang sibat sa kanyang kamay ay handang gumanti. Tumalon si Lu Ming paatas at umatake pababa. Samantalang si Xu Jingming ay kalmadong nanatili sa pwesto, itinutok ang dulo ng sibat paatas, handa sa isang yamiging sa mundong banggaan. Boom! Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Naghalo ang asul at gintong kidlat, sumabog sa isang nakakatakot na alon ng enerhiya. Marahas na umuga ang sahig ng arena. Pagkalipas ng 3 minuto, unti-unting humipa ang tunog ng laban. Hingal na hingal si Lu Ming. Napilitan siyang umalalay sa sibat upang hindi bumagsak. Lubos na naubos ang kanyang lakas. Lumuhod siya at tumingal, mapait ngunit may paghanga sa boses. Tama na, natalo ako. Hindi kita kayang talunin. Ibinaba ni Xu Jingming ang kanyang aura at magalang na gumanti ng saludo. Ngulit umiling lamang si Lu Ming at tinawag siyang halimaw. Nagbasya si Lu Ming na sa darating na National Alliance Tournament ngayong taon, pupunta siya mismo upang panoorin si Xu Jingming. Matapos ang laban, labis na nasiyahan si Yong Xin-shin. Tinanong niya ang mga susunod na plano ni Xu Jingming at binigyan pa ito ng espesyal na pahintulot na lumiban sa klase kahit kailan niya gustuhin. Walang pag-aalinlangan, nagpasya si Xu Jingming na ituon ang lahat ng oras niya sa mga misyon. May sarili siyang kalkulasyon. Mas mabilis siyang makakaipon ng ability points sa paglipot sa mga miyembro ng Heavenly Fate Sect kaysa sa pangangahusay ng mababaing mababising halimaw. Ito ang tunay na shortcut sa pagiging malakas. Mabilis lumipas ang panahon. 1 buwan ang nagdaan. Muling lumitaw ang pamilyar na eksena sa harap ng Glory Ranking Board. Muli na namang nayanig ang buong akademya sa isang pamilyar na pangalan. Si Xu Jingming pa rin ang nasa unang pwesto. Ngulit ngayon, mas nakakatakot na ang kanyang record. 3 S-rank mission, 6 na A-rank mission, 4 na B-rank mission. Isang record na tuluyang dinurog ang lahat ng nasa ibabaw niya. Nag-uumapaw sa usapan ang buong karamihan. Sino ang mag-aakalang isang freshman ang hahawak sa unang pwesto? Hindi nila maunawaan kung paano napaabot ni Xu Jingming ang sarili niya sa ganong antas ng lakas. Tahimik na nakatayo si Xu Jingming sa gitna ng mga tao. Sa huli, dumating na ang araw ng pagbibigay ng gantimpala. Napansin ng lahat ang kanyang presensya at nagulat silang matuklasang umabot na siya sa mid-tier level 3. Sa loob lamang ng 1 buwan, isang bilis na halos hindi makapaniwala. Hindi katakatakang tinawag na siya ng mga tao sa bagong palayaw, Thunder Emperor. Lumapit si Yao Fang, tinapik ang balikat niya at tinukso siya. 1 buwan pa lang, may palayaw ka na agad, Thunder Emperor. Ngumiti lamang si Xu Jingming at sinabing basta na lang iyon naisip ng mga tao. Ipinakilala ni Yao Fang ang isang babaeng papalapit, si Shen Dongling iyon, kilala bilang Blood Hand. Pinuri niya ang pagkakatawan ni Xu Jingming at sinabing karapat-dapat ito sa titulong Thunder Emperor. Nagtanong siya kung bakit mula ang 2 babaeng karaniwang kasama nito. Ipinaliwanag ni Xu Jingming na abala ang mga iyon sa paghahanda para sa final exams. Doon naalala ni Yao Fang na freshman pa lang pala talaga si Xu Jingming. Lumapit ang isang opisyal at sinimulan ang seremonya. Sa seryosong tinig, ininaon siya ni Nunu ang nangunguna sa Glory Ranking. Si Xu Jingming may naipong record ng paglipot sa 778 miyembro ng Heavenly Fate Sect. Bilang gantimpala, tatanggap siya ng isang S-level resource reward at 3,000 academic credit points. Agad yumanig ang buong karamihan. Halos 1,000 tao sa loob ng 1 buwan. Ibig sabihin, higit sa 30 bawat araw sa karaniwan. Napasigaw ang mga estudyante sa gulat. May nagsabing mas malupit pa ang Thunder Emperor kaysa kay Blood Hand Shen Dongling. Maging si Shen Dongling mismo ay nabigla. Hindi siya makapaniwala, siya ay nakaabot pa lamang sa wala pang 500. Mapagkabababang sumagot si Xu Jingming na swerte lamang siya at nakainkwentro ng 2 sangay ng kanyang organisasyon. Inabot ng opisyal ang kanyang gantimpala, isang level 6 potion bottle na may 10 tableta sa loob. Hiniling nitong ipagpatuloy ni Xu Jingming ang pagsusumipat upang muling makuha ang unang pwesto sa susunod na ranking cycle. Paulit-ulit itong pinuri ni Yao Fang na napakahusay na item para sa mabilis na cultivation. Halos tuwang-tuwa si Xu Jingming habang hawak ang bote. May ibinulong si Yao Fang sa kanyang taiula. Sa halip na isugal ang buhay sa misyon, bakit hindi raw subukang liwagan si Song Cho ng Song family?
Isang angkan na ang pinuno ay isang 8th-level Grandmaster. Agad tumanggi si Xu Jingming. Wala siyang interes na umasa sa babae. Matapos tanggapin ang gantimpala, sinimulan ni Xu Jingming ang pagpaplano ng kanyang susunod na hakbang. Naalala niya ang payo ni Yong Xinxin na kailangan niyang linangin ang isang suntok na teknik. Sa kanyang Extreme Thunder State, ang katawan niya mismo ay isa ng sandata. Ang pagkatuto ng close combat technique ay lalo pang magpapalakas sa kanyang ofensiba. Binuksan niya ang system interface at nag-scroll sa listahan ng kasanayan. Lumabas ang impormasyon. Thunder Dragon Fist, isang rank skill. Simple ngunit praktikal na kinokondensa ang kidlat sa kamay at nagpapakawala ng mga atake sa bilis ng kidlat. Nagpasya siyang pag-aralan muna ito at iangat sa beginner level bago maghanap ng guro para pinuhin ito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang makapangyarihan ngunit kaakit-akit na tinig ang narinig niya. Si Vice Principal Lang Shuanghyun. Pinatawag siya sa opisina. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad pumunta. Pagpasok pa lamang niya, naramdaman niya ang kakaibang aura. May nagbago. Nakita niyang nakaupo si Vice Principal Lang sa sofa, ngunit ang presensya nito ay lubhang naiiba sa dati. Ramdam niyang nakagawa siya ng breakthrough sa cultivation realm. Maingat siyang nagtanong, "Vice Principal, umangat po ba kayo?" Ngumiti ito, may matalim na kislap sa mga muka. Pinuri niya ang talas ng pakiramdam ni Xu Jingming, hindi tulad ng karaniwang level 3 user. Yumuko si Xu Jingming bilang pagbati. Ngunit sa isip niya, nagkumpara siya. Ang dalawang vice principal ay nakaabot lamang sa level 8 matapos mag 40 years. Samantalang siya, mas maaga pang nakalusot sa antas na iyon. Hindi niya maiwasang magtaka kung ilang taon na ba talaga ito dahil sa bata nitong balat at hubog ng katawan. Biglang tumunog ang boses nito sa tabi mismo ng kanyang tenga. Hindi magalang ang basta hulaan ng edad ng isang babae. Nanlaki ang mata ni Xu Jingming. Bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang likod. Vice Principal, kaya niyo bang magbasa ng isip? Pagkasabi pa lang niya, napuno na siya ng takot. Tapos na ako. Para na akong umamin nang hindi pa inaakusahan. Kilala si Vice Principal Lang sa pagiging istrikto. Magagalit ba ang isang 8th-level Grandmaster? Mukhang malubhana ang sitwasyon ni Xu Jingming na yon. Sa lahat ng taong pwede niyang ma-offend, idagpa ng isang babaeng 8th-level Grandmaster na posibleng marunong pang magbasa ng isip. Anong parusa ang matatanggap niya? O may espesyal na trato bang maghihintay sa kanya? Mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi makaligtaan ang susunod na episode. Ano sa tingin mo? Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!